Ang tatalakayin natin ngayon ay ang solusyon sa paghihirap o poverty sa Amerika. Andito ako sa junejourneytolife.blogspot.com. Ito ang aking blog site. So, makikita natin dito na merong study na pinapakita na 46.5 million Americans, kasama na rin ang mga bata, ay nabubuhay sa poverty. One in every 7 sa Amerika. So, nang pumunta ako dito sa Amerika, hindi ko inaasahan na makita ko na may homeless na nandoon sa Los Angeles City, specifically doon sa Broadway Street sa Los Angeles. At meron ding homeless kahit nang pumunta kami sa New York, Arkansas, San Diego at sa Dallas, Texas. So, maraming mga Pilipino ang gusto pumunta sa Amerika para magkaroon ng mabuting buhay. Pero ngayon, itong dream na ito, naging broken dream na. Dahil makikita natin dito sa documentary, na link sa documentary dito, pag clinic nyo ito, makikita nyo yung ibang Americans, tumitira na lang sila sa sasakyan. At pag nailit ang sasakyan, meron silang temporary na pabahay, pero sandali lang yun, temporary lang. So, ang tanong, gugustuhin pa ba nating umalis sa Pilipinas kung ganito ang pamumuhay sa Amerika? Ang sabi nila, ang nirelease ng US Census Bureau, 6 na taon na raw sunod-sunod na hindi nag-i-improve ang statistics na ito. Ang sabi naman dun sa isang study, sa Pilipinas daw, 28 to 52% ang namumuhay sa poverty. Makikita niyo ito pag clinic niyo itong aking nakaraang vlog. So, makikita natin sa Amerika merong unemployment benefit, pero panandalian lang ito. At makikita natin pag tiningnan nyo yung documentary, at i-click nyo to dito, makikita ninyo na inalis na daw ang documentary. So, papalitan ko yung link na yan ng isa pang documentary. Maraming documentary tungkol sa paghihirap dito sa Amerika. So,
makikita natin na ang mga mahihirap binibigyan ng unemployment benefit. Panandalian lang. Sabi dito sa study, nakatulong daw ito na sa 1.7 million na mga tao dito sa Amerika na hindi mapunta sa kahirapan. Makikita natin na pag mahirap tayo, ang nagiging kalagayan natin sa lipunan parang mas bababa kaysa sa iba. Sinusukat natin ang value o ang worth ng tao sa pamamagitan ng kung magkano ang laman ng bulsa niya. Pero bakit natin tinatanggap at pinapabayaan na magkaroon ng kahirapan dito sa mundo natin? Meron kaming nakitang documentary kung saan pinapakita doon na 10% ng mga nakatira dito ay milyonaryo at yung iba naman bilyonaryo. So, yung karamihan ay either nasa middle class o kaya nasa poverty line. So, dito sa benefit na binibigay, alam ko sa Pilipinas walang benefit dati. So, ngayon, alam ko wala pa rin benefits. So, okay, tatalakayin natin ang bagay na yan tungkol sa benefits sa Pilipinas sa mga susunod na mga videos. Pero makikita natin na ang benefits hindi solusyon. Kasi ang benefits, kumbaga, para din tayong mga pulube na humihingi ng pabuya sa gobyerno. Samantalang lahat tayo na nabubuhay dito sa mundo ay mayroong karapatan na mabuhay dahil andito tayo. At ang tinatawag na human rights ay para sa lahat. Para sa lahat na humihinga. At kung nakikita nyo, kung tinitingnan nyo ang vlog na ito, ang video na to, alam ko humihinga pa rin kayo. So, lahat tayo may buhay. At ang resources na binibigay sa atin ng earth ay para sa lahat. At ito ay pantay-pantay na ibinibigay sa atin. Meron lang mga gahaman na kinukuha nila ang malaking porsyento ng binibigay ng lupa. Pero para ito sa ating lahat. Pantay-pantay tayong binigyan ng lupa. So, bakit natin tinatanggap ang kahirapan dito sa world system natin? Kung saan ang mga mahihirap sa Pilipinas, wala man lang benepisyo. Pero, sabi ko nga, hindi
ang benepisyo ang solusyon. Dahil sa Amerika, para ka ding pulube na humingi ng benepisyo. Samantalang hindi natin nakita na humihinga tayo dahil buhay tayo at isinilang tayo dito sa mundo, meron tayong karapatan na share sa mga resources na binigay sa atin ng lupa. So, bakit tayo ihingi ng ng pera sa gobyerno at kung ano lang ang ibigay nito sa atin, tatanggapin natin. Hindi natin tinitingnan ang kalagayan ng lahat dito sa mundo dahil dapat tratuhin natin ang bawat isa na nakapantay natin at kung ano ang meron tayo, meron din sila. So, dapat nating patawarin ang ating sarili kung bakit natin tinatanggap yan. Itong hindi natin pagkapantay-pantay dito sa lipunan. Bakit natin tatanggapin yan at i-accept yan? Kailangan tumayo tayo at makita natin na ang buhay ay andito at ang lupa ay binibigyan tayong lahat na pantay-pantay. Lahat tayo ay may right na magkaroon ng basic o living income. Garantisado na matatanggap natin magmula pagkabata hanggang mamatay tayo. Hindi dapat tayo nag-a-apply o na merong tao na sasabihin, qualified ka dito sa benepisyo na ito. Ikaw naman hindi. Lahat tayo may karapatan dyan sa share na binigay sa atin ng lupa. Dahil human right natin yon na magkaroon tayo na mabuhay tayo at makuha natin ang basic na kinakailangan natin para tayo mabuhay. Hindi natin kailangan ng benepisyo na panandalian lamang. Para bang tinatanggap natin na tayo'y maliit o mababang uri ng tao na biktima lang. Kaya pwede ba bigyan niyo po ako ng limos? Kasi kung ganun ang gagawin natin, hindi matatapos ang poverty o paghihirap dito sa mundo. Dahil pag ginawa natin yon na para tayong nanlilimos lamang, para tayong mga pulubi lamang na humihingi ng limos, makikreate o dahil doon makikreate natin, ganun natin kinikreate ang poverty o paghihirap. Dahil pag mahirap tayo na humingi ng limos, ang takot na mabuhay, yun ang panimulang punto natin. Kumbaga, takot ako mabuhay, bigyan niyo po ako ng limos. So, ang panimulang punto natin, takot, fear. So, yung fear na yan, nandyan. So, yung desire din, na opposite nun, na pareho, na, kumbaga, pagnanasa natin na mabuhay,
gagawin natin ang lahat. Kahit na para tayong pulube, gagawin natin yan. Pero hindi natin alam dahil sa ginagawa natin yan, itong polarity ng negative fear, positive desire to survive, negative fear that I will not survive. Parang love and hate yan eh. Ang isa, hindi pwedeng magkaroon ng isa kung wala yung isa. In other words, kinikreate natin ang poverty. Kapag meron tayo laging takot na hindi tayo mabubuhay dito sa mundo. So, kailangan tumayo tayo. Sabihin natin, buhay ako, may karapatan ako sa share na binibigay ng lupa. Dahil kung tatayo ako ng ganon, hindi ako nanggagaling sa panimulang punto ng takot, kundi confidence, trust ko sa sarili ko. May trust ako sa sarili ko, may confidence ako sa sarili ko. So, hindi ko kinikreate ang poverty. Dahil ang panimulang punto ko sa pagtayo ko na at pagsalita ko ngayon ay magmula sa panimulang punto ng kung anong makabubuti para sa lahat. Na ang prinsipyo na ito ay ang primary principle ng buhay na makikita ninyo na ang lupa, ang panimulang punto ng lupa sa pagbibigay sa atin equally, pantay-pantay ng resources na galing sa lupa ay galing sa panimulang punto na iyon. Kung ano ang makabubuti sa lahat. Ito ang makabubuti para sa lahat. Ang bigyan ko kayong pantay-pantay ng access dito sa resources na manggagaling dito sa akin, sa lupa. Hindi ba? Ang lupa ay nanggagaling sa panimulang punto na gagawin ko kung ano ang makabubuti para sa lahat. Andito ako, tumatayo ako na kung ano ang makabubuti sa lahat, gagawin ko. So, hindi natin kailangan ng short-term na benefits. Sabi nga dito, yun daw walang improvement sa poverty. Wala daw improvement at nadidisappoint at nadidiscourage ang nagsasabi nito, pero makikita natin, dapat tanungin natin anong solusyon. Okay? Bakit ang tagal-tagal na nating binibigyan lunas ang kahirapan? Andito pa rin to. Bakit andito pa rin to? Nire-recreate natin dahil sa isip natin. Kinikreate natin sa loob ng isip natin at kinikreate din natin sa labas. Kumbaga sa ating world system. Hindi natin nakikita yung tunay na problema. So, ang solusyon ay i-nationalize natin ang mga resources katulad ng water. MWSS, may mga korporasyon na dati na nationalize sa Pilipinas, kaya lang ang profit hindi ibinigay sa tao na bilang basic or living income ng mga mahihirap, kundi andoon lang sa korporasyon ang profit.